Nagulat din ako kay Derek eh. Kasi ever since nangyari yung past relationship ko na toxic na yun, lagi kong hinihiling kay God na yung next na relationship ko, please, sana siya na. Ayoko na masaktan ng ganun ka-intense. Alam mo, Sir Nelson, yung mga ginagawa ko ngayon, nag-root din siya sa mga rejections. Sa mga past Rejections? rejections. Can Oo. you elaborate on that? Parang ang hirap naman yatang i-reject yung ganyang kabigandang babae, di ba? Oh my God. Very traumatic. Ano ang ganti mo sa mga lalaking nanakit sa'yo? Sabi mo, mukha kang maldita, mukha kang masungit. Siguro kasi yung aura ko medyo aloof. Nabubuli ka Yeah. online? Of course. Bashing. Let's do it. Let's do it. Yan. Hello, updaters! Nako, ako excited ako dahil finally natuloy na rin ang matagal kong wini-wish. I'm sure hindi lang ako dahil marami ang nag-aabang sa kanya tuwing hapon. How do I introduce this young lady? Siya lang naman ang nag-iisang sultry leading lady ng Sparkle Tent. Ang the hot and alluring Elle Villanueva. Ayan. Thanks for inviting me here, Sir Nelson. More chika with you. More chika. Alam mo, yun na nga, deserve naman talaga na yung moniker mo na the sultry leading lady of Sparkle 10. Pero how do you feel about that? Syempre, para sa akin, nagugulat pa din ako paminsan. Parang hindi ko pa din siya matake na, oh my gosh, leading lady na pala ako. Sultry pala yung parang tingin sa akin ng mga tao. Hindi ko pa siya fully na-absorb. But then, ayun, since napapansin na nga na yung sa acting skills ko, napapansin na ng mga tao at na-appreciate nila, natutuwa talaga ako kasi yun talaga yung pinaghihirapan ko ever since, yung craft ko. Pero do you consider yourself as sultry? Oo naman. Oh, yan. That's the spirit. Totoo naman. Kasi pag nakita nyo yung billboard ng Sparkle 10, talagang sabi ko talaga, oh my God, si Elle, ang fierce. Parang naiinis ako sa babaeng to. Parang ganyan. Grabe. How was that for you, yung shoot na yon? Oh my gosh. It was actually nerve-wracking. Kasi parang siya galing din ata akong taping nun. Tapos ang dami ko pang nakain few days before kasi galing akong birthday. So, hindi halata Sabi ko, paano na to? May shoot na kami, kailangan naka 2-piece. So parang nilalamig pa kami pagdating ng studio. Tapos makikita mo silang lahat, may dalang saba, egg, ganyan. Tapos the whole day ako hindi kumain. Hindi na lang ako kumain. Sabi ko, bahala lang. Bawi-bawi. Bawi-bawi na lang. Although sanay naman ako ng ganon. Usually kasi Sir Nelson, kumakain ako 7 p.m. na ng gabi. 7 or 9 p.m. ng gabi. Kasi naka 1 meal a day ako. So ganon. Kinakaya mo? Kinakaya. Lalo na kung may taping. Nasanay na. Kahit na may work. Kasi pag may work ka, parang makakalimutan mo rin kumain yung mga ganon. Kasi busy ka, ganyan. Ayun, nasanay na yung body ko. Although, yung sa pagkakain na ako, yung 1 hour na window time, sobrang dami kong kumain. Pero teka muna, sabi ko nga kanina, di ba, inaabangan kita tuwing hapon. Kasi, grabe, ang ganda ng growth ng character mo. Yes. Di ba, from inaapi, ngayon, di ba, revenge mode ka na? Yes, for revenge. And hindi siya yung biglaan, kaya gustong-gusto ko tong character ni Amira. Kasi napapakita ko yung mismong pagkatao niya. Yung pagka-develop na bakit mo siya magre-revenge? Ano bang pinaka-root nun? Ang daming sides ng character ni Amira na napapakita ko and napapaglaruan ko as an actor. So parang tuwa talaga ako i-play tong role na to. Kasi ang saya hindi lang siya one-sided. Kumbaga, ang dami kong emotion na nalalabas. Pero
El, pag pinapanood kita, dalawa lang yung iniisip ko. It's either sobrang galing mong artista or nangyari na to sa'yo in real life for you na may paghugutan. Kasi parang totoong-totoo eh. Actually, mix yan, Sir Nelson. Most of the time, nung unang beses, nung mga unang parts ako naging artista, usually galing sa totoong buhay. Although kapag palagi mo kasi siyang nagagamit, parang nagagasgas, nawawala na yung emotion. So, ang nangyayari ngayon sa akin, hinuhugot ko sa eksena and sa character. So, kung mapapanood niyo po yung Makiling, yung pinagdaanan ni Amira doon is sobrang aping-api talaga. So, mababasa ko pa lang yung script at kapag ginagawa siya sa akin on set, nadadala ko siya the next day, the next week. So, alam ko na yung emosyon na mabibigay ko. Minsan kahit hindi ko siya maisip, bigla na lang siya lumalabas. Yung nasusurprise na lang ako na parang, oh my God, ba't ako ganito nag-react? Pero ang ganda ng resulta. So, parang yun yung maganda kasi parang na-embody mo na yung character ni Amira. Feeling ko ako talaga siya. Pero, nakarelate ka ba or may mga parts ba ng buhay mo na parang ganito eh? Yes, nakarelate ako. Most especially on yung parang feeling ko na abuse na ako, na parang I can't stand up on my own, but parang hindi ako makagalaw. So parang I felt helpless. Tapos parang doon ko pinasok yung sa revenge ni Amira na parang saan ko ba, noong unang inisip ko, saan ko ba hugutin na ganito kalaki dapat yung pagka-revenge ko, yung emotion na ganun. Hindi ko alam kung saan ko hugutin. Pero naalala ko may mga experiences ako dati na parang feeling ko wala akong kakampi, na parang bigla na lang ako nagising one day na parang, oh my God, masyado na ako inaabuso ng tao to. Ganito na pala nangyayari sa akin. Ganito na pala yung effect sa akin ng tao to. So, yun yung in-apply ko sa Amira 2.0. Na parang kailangan kong gumawa ng something to get my own dignity back. To get my own respect for myself again. Yan pala, na may pinanggagalingan pala. And alam mo, nung as you were saying that, naisip ko, yung Dael Villanueva as you are now, galing din siguro dun sa ganon. Oo. Alam mo, Sir Nelson, meron din akong chika ko lang yung mga ginagawa ko ngayon, nag-root din siya sa mga rejections. Rejection? Can you elaborate on that? Parang, ang hirap naman yatang i-reject yung ganyang kabagandang babae, di ba? Well, before po kasi, nasa commercials ako. So, ang dami kong auditions noon. So, ang daming, as in effort talaga talagang iisa-isa mo yung studio sa isang araw. Pupuntahan mo lahat yun, pipila ka ng mahaba. Tapos, matagal talaga yun, talagang effortan mo. Tapos, malalaman mo, marereject ka dahil sa weight mo or dahil sa skin mo, dahil morena ka, madaming factors. So parang umiisip ko, every time na nare-reject ako, sabi ko, manda kayo, one day, ako yung hahanapin nyo. Ganon. Yun yung route ko ngayon. Kung bakit ko ginagalingan ngayon. Hindi naman yun sa yabang di ba? Yung parang hindi. Hindi sa yabang. Darating ang panahon na ako naman, parang ganyan. Yes! Pero that's the good thing, Sir Nelson, di ba? Kapag whenever people try to take you down, dapat hindi ka talaga magpa-apekto. Kung magpapa-apekto ka man, dapat pataas. Kung magpapa-apekto ka man, sige, malungkot ka, maawa ka sa sarili mo, pero gamitin mo yon as your fuel. Yes. Oo. To become a better person. Now I understand kung bakit ganun ka. Talagang craving and hungry talaga ako for my own career success. Kung talagang may mapatunayan sa industriyang to yun. I guess. Oy, teka lang muna ha. Nakakadalawang malaking serye ka na. Tabunutan kita dyan, sabihin mong wala ka pang napapatunayan ha. Eh, siyempre, more pa? Hindi. Totoo naman din yun na more pa. Talaga. Pero, I really see you as, sige, okay, ikaw na si El Villanueva, pero malaki pa yung mararating ng girl na to. Parang ganyan.
Thank you, Sir Mm. Nels. Huwag mo akong Mm. paiyakin. Wait lang, ang aga pa. No. Hoy, teka muna, hindi kita paiiyakin dito kasi yung mga eksena mo dun sa Makiling, talagang napapaiyak ka ng Oo. totoo. Every time, totoo yung mga sampal, yung mga ganun dati. Yes. At alam mo, nakakwentuhan ko si Derek, sabi niya, alam mo, pag nagme eksena yang si El, nandun ako sa monitor, tinitignan ko, baka kasi alam ko yung totoong iyak niya So I can just tatakbo na ako dun sa ano. So, how does it feel na grabe na ang protective ng leading man mo Sobrang protective, nakakatuwa. Kasi, syempre, kapag nasa eksena ka, hindi mo naman malalaman na doon si Derek, di ba? Nasa moment lang ako ng eksena. Pero pag after, makikita ko siya, nakasilip siya sa pintuan, nakaganon. Nagmamasid. Sabi ko, ay, alam mo pa talaga yun. Masarap ng feeling ng girl, no? Alam mo pa yung SO Oo, pero ang sarap, 'di ba? Na Ang sarap sa singing. Hindi lang as a leading man na yung meron pa siyang extra part na uy, may boyfriend ako sa set. Yeah. And I'm so happy na ganyan yung relationship namin, Sir Nelson. Kasi hindi kami yung parang nasa competition with each other. Nagbibigayan talaga kami. We would really, really support each other. Hindi kami nagpapataasan. Ganun yung relationship namin. Kaya nakakatuwa kasi right timing din si Derek sa akin sa life ko. And talagang buti na lang nasa Makiling siya at kasama ko siya sa trabaho. Alam mo, ito sinabi ko na rin sa iyo to kasi si Derek hindi naman siya iba sa akin I've seen him nung nagsisimula pa lang siya hanggang sa ngayon, hanggang sa the hunk leading man that he is right now. Pero he became a better person, a lot better person nung dumating ka sa buhay niya. Pero even ngayon, the way he talks, pati yung iniisip niya, kasi dati isip bata yan Sabi nga. Ngayon, you can really sense the maturity at hindi ko alam kung grabe yung na-rub off mo sa kanyang energy na napakaganda. Oh my God. Alam mo, Sir Nas, ang dami po nagsasabi niyan sa akin. Hindi ko naman siya napansin before. Ang dami lang talaga nagsabi. I guess it's the relationship that we have that made us more mature and more loving to people and to each other. Yun lang naman kasi pag nasa tamang tao ka, di ba yung ibibigay mo pagmamahal sa ibang tao, maganda din. Oo, kasi nga, di ba sabi ko nga sa'yo, si Derek before, maglalambing yan as a kid. Pero ngayon, you can really feel the warmth sa kanya na parang mature siya. Ganon. At saka pag nakikipag-usap, iba na. Oo. Actually, lagi namin napapag-usapan na sa industriyang to, Sir Nelson, ang dami kasing mga small talk, tas mafe-feel mo na parang hindi genuine yung tao sa'yo for the sake of like sa image lang, yung mga ganyan. We hate that. So parang as much as possible, kahit nasa industriyang kami na showbiz, we want to be genuine sa mga tao around us. And we want to keep the relationships na quality talaga. We are gusto namin ng quality over quantity. Oo, totoo naman din, no? Nagbabawas na nga tayo ng mga friends na hindi naman talaga natin friends, di ba? I'll bring this up with your permission. Kasi binanggit ko na sa iyo to before. Alam nyo, updaters, itong si El, it took us a while bago kami naging comfortable sa isa't isa. And I told her this nung comfortable na ako. Kumbaga nag-warm up pa muna tayo di ba? Sabi ko, naiilang akong i-approach ka before kasi ang dating mo sa akin suplada. And honestly, I'm sure I'm not the only one na nagsabi sa inyan. Pero honestly, updaters talaga wala pag once you get to know her, sobrang good that I was wrong. Parang ganyan. Pero ba't ganon? Ba't kaya ganon? Alam mo, Sir Nelson, ever since talaga, whenever I ask people, anong first impression niyo sa akin? Sabi mo, mukha kang maldita, mukha kang masungit. Siguro kasi yung aura ko medyo aloof. Parang nakaganon lang palagi. Oo nga. Yung parang tinatawag nila na RBF. Usually ganun ako. Lalo na pag sa umaga, Sir Nelson, oh my gosh. Nag-warm up pa ako niyan. Hindi pa ako makausap kapag wala pa akong kape.
Oo. Although kapag kinausap mo naman ako, talagang dire-diretso, makipagkwentuhan talaga ako. Pero siguro yun nga, yung sa features ko siguro, mukha lang akong masungit. Pero hindi naman. Hindi nga, not at all. Alam mo naman kung pinifake ka lang nung tao eh. And I Mm-mm. got to know that personally kasi syempre 'di ba, madalas na tayo nagkikita and then minsan wala na tayong choice kundi mag-usap kasi tayo lang naman ang nandoon. Mm-mm. Alam mo, I really enjoyed yung mga conversations ko with you kasi uh, warm ka talaga eh. Yung parang naisip ko nga na ba't ko ba inisip na suplada si Elle before? Kasi 'di ba, I don't know if you remember pag magkikita tayo lalo na the first few times na nagkita tayo, si Derek lang yung kinakausap ko. Kasi I don't know how to approach you eh. I don't know baka hindi nito gusto yung mga sinasabi ko or hindi niya ako gustong kausap. Oo, ayun din Sir Nelson, lumaki din kasi ako mahihain talaga. So, nahihiya ako makipag-usap din pag sa mga unang beses. Mm. Ganun ako. Pero yun na nga, ngayon, pag nakikita kaming tatlo, siya na yung 90% of the time, siya yung kausap ko, hindi na si Derek. Tayo na yung magkachika. Teka muna, El, sumabak naman tayo sa quick game bago kita pakawalan. Kasi Oh my since gosh. nga yung sabi ko nga, yung duality yung character mo sa Makiling at saka as El in person, talagang may thin lines. Ang tagline ng Makiling ay, bakit magpapatawad kung pwede naman gumanti? Yes. Oo, yun, gagamitin natin to sa game na to. Ano ang ganti mo sa mga taong nag-reject sa'yo in the past? Papakita ko kung sino ko at sino ang na-lose nila. Oo. Ako pala yung sinaing nyo. Ayun, ako palang sinayang niyo. Oo. Or 'di ba, watch out. Yes. Watch out, guys. Watch out, guys. Dali lang ah. Hold my beer. Ano ang ganti mo sa mga taong sinuportahan ka since day one ng iyong career? Syempre pagmamahal. Pagmamahal. Tsaka yung time na ibibigay ko sa kanila. Kasi yun Anong naman love language mo? quality time. Talaga? Kahit Quality yung puyat na puyat ka na, kahit pagod na pagod ka na. Yes, quality time talaga. Yan yung only thing na hinihingi ko sa lahat ng tao. Kaya inis ang pet peeve ko talaga yung nagfo-phone eh. Yung kapag sa may, kunyari may celebration or like para magbabanding kayo pero magfo-phone ka. Ano ba naman yun? Oo. Ako nga, yung husband ko, parang ang quality time namin. Meron kaming couch time between 10 p.m. to 1 a.m. Yun, nanonood kami ng kahit ano. Hate na hate ko talaga pag may phone. Kasi parang kailangan it's either basta yung be in the moment. Yes, be in the moment talaga. Parehas pala tayo. Oo. Tayo na lang mag-bonding. Oo nga. Bakit hindi? Di ba? Wala tayong phone. Punta tayo sa isla. Okay, ito. Ano ang ganti mo sa mga lalaking nanakit sa'yo? Oh my God. Teka muna, i-qualify natin ito Feelings ba to o physical? Yung igaganti? Oo. Dati kasi physical eh, joke. Totoo ba? Hindi naman. May parang papunta na doon. Kasi super intense yung mga ginagawa sa akin. Oh. Yeah. That's bad. Very, very traumatic. So, dumaan ka pala sa ganun? Oh my God, yes. Super bad experience. Wait, how did you get out of that? It took a while. Parang 7 years bago ako nakaalis sa... Kasi pabalik-balik eh. Ganun kasi, di ba, pag so, it's a cycle. Oo, it's a cycle. Diba? I've been in that. I mean, parati naman sinasabi, nakaka-relate ka na naman. Pero totoo, I've been in that relationship. Tapos parang yung friends sasabihin na, yan na naman. Tapos sasabihin mo, ayaw mo na. What can I do? Ang hirap. It's a cycle. And you have to break it. You really have to break it. Yeah. Kasi you can't grow eh. Kung ganun lang eh. Kung cycle lang yan eh. And good for you that you were able to get out of that.
Yes. Oh my God, buti na lang talaga kasi akala ko hindi na ako makakaalis. Hmm. Grabe. Ayun, naging sandy na tayo. Huwag iinuman. You know, I wish I can hug you now. I'm sure nako-compare mo yung kinukwento mo sa akin ngayon with the way Derek treats you now. Hulog ng langit. Oh. Hulog ng langit talaga. Alam I'm so mo, proud naman of this before, kid. Grabe, na-proud naman ako kay Derek. gulat din ako kay Derek eh. Kasi ever since nangyari yung past relationship ko na toxic na yun, lagi kong hinihiling kay God na yung next na relationship ko, please, sana siya na. Ayoko na masaktan ng ganun ka-intense. Pray ako ng pray. Tapos, biglang dumating si Derek na unexpected naman. Tapos sabi ko, parang hindi ko naman sure. Sabi ko, Lord, seryoso ba? Di ba dati si Derek medyo playboy? Sabi ko, hindi ko seryoso. Medyo playboy siya. Sabi ko, parang hindi siya. Oh. Tapos, over the past few years, parang napapatunayan niya yung sarili niya na hindi pala siya yung inakala ko klaseng lalaki. So, parang sabi ni Lord sa akin na, huwag ka mang-judge agad ng tao. Ganun. Parang sa lahat ng naka-relationship ko, si Derek pa yung pinakamabait at pinaka-inaalagaan ako emotionally. Pero, mahirap din kasi di ba? I mean, I'm sure mahirap din kasi yung magmahal or magtiwala after an abusive relationship. Super ang laki ng wall ko noon after nung abusive relationship. So, took a while din kaya ang tagal namin ni Derek na umamin di ba? Parati ko sinasabi sa inyo, niloloko ko si Derek, tigilan niyo ako, kayo na eh. Sabi niya, Kuya, I swear. Sabi niya, Kuya talaga, I swear, hindi talaga. Oo, hindi talaga. Yun yung akala ng mga tao kasi palagi kami magkasama. Pero yun nga, isang malaking factor na natatakot akong mag-dive ulit sa relationship because I came from that kind of toxic relationship na parang ito na naman, masasaktan na naman ako. Alam mo yun, napiprep mo na yung mangyayari. May anxiety ka na sa relationship. Alam mo, El, sandali pa lang tayo nag-uusap mas naiintindihan ko na kung bakit ka ganyan. Grabe, siguro mag-protect lang ako sa sarili ko. Yung gano'n, alam mo yung may mga tao nang masyado nang nasaktan. So parang ayaw na nila masyadong mag-dive sa mundong ito. Teka muna. Balikan natin. Ano yung ganti mo do sa mga lalaking nanakit sa'yo? Ano bang ganti ko? Ganti ko, may Derek ako ngayon. Yeah! Good answer! Grabe! Yun. Kung sa Family Feud, top answer. Teka, ito naman. Ano ang ganti na ibibigay mo kay Derek? Oh my gosh. Dami. Yeah. Too many to mention. Isa. Ibibigay kong mundo what's sa on kanya. top of mind? Bibigay kong mundo sa kanya. Wow! Akala ko dati, iniisip ko lang ibibigay ko ang makiling sa kanya. Yung pala buong mundo na pala. Grabe. Buong mundo na. Kasi binigay niya sa akin Ayan. Nako, I love that. Ito na lang. Ano ang ganti mo sa mga bully? Mga bully? Papapulis ko na sila. Bawal na yan. Kahit Bawal online. Cyberbullying, you can do that. Nabubully ka online? Of course. Bashing. As in? How do you react sa mga ganon? Nung una, when it comes to physicality, hindi naman ako masyadong naapektuhan. Pero when it comes to my craft, acting, doon ako na-hurt. Kasi yun ang love mo Yun yung love ko talaga. So, yun yung nagpapadoubt sa akin paminsan. But, nagtatanong ako sa mga trusted ko na, kamusta ba kasi yung acting ko sa ganito? Is it really bad? Mayroon ba kailangan improve? Ayun, talagang nakikinig lang ako kung kanino dapat makinig. Hindi, alam mo, iniisip ko kasi Return to Paradise, malalim na yung acting mo Talaga? Oo, nakita ko na kagad yung L. Sa totoo lang. Thank you. Hindi sa pinapatronize kita ngayon, Pero nakita ko na
Talaga, Sir Nelson. Biggest insecurity kasi talaga yung acting. I can't see myself as someone who is good at it pa. Oh, palagay na natin na nagsisimula ka pa lang ng Return to Paradise. Pero I think hindi ka na nila pwedeng i-brand na ganyan ngayon sa Makiling, pero mas grabe na kasing ginagawa mo. Oh my gosh. Sabi ko nga ito na yung pinaka-challenging na role ever. Hindi pa yan. I believe hindi pa yan. Mas malaki pa yung mararating mo. Oh my gosh. Okay, briefly, pag-usapan natin, katatapos lang ng birthday mo. Oh yeah. May birthday wish ka pa ba? Ang birthday wish ko, sana ayoko sabihin. Kung kaya naman bilhin ni Derek, go! Actually, ina-offer na nga niya eh. Pero sabi ko, wag na. Ba? Sige na nga, wag na nga. Na. Okay, move on tayo. Paano ka nag-unwind ngayong summer vacation? Siyempre, di ba, mainit. Ngayong summer vacation, plano namin bumalik ng Siargao. Kasi I love that place. I love that place. Sobrang magical. Ang dami mong pwedeng puntahan talaga. Yun nga lang, minsan madami ng tao, commercialized na. Pero merong isang spot doon na pinupuntahan namin ni Derek na halos kami lang yung tao. Wow. Yun yung favorite namin. Ang ganda-ganda. As in, oh my gosh. Kailan kaya ako makakabalik dyan? Tara, punta tayo. Sige, dali. Ayoko kasi kuripot si Derek eh. Hindi na, promise. Hindi na. Oo, malilibre na ng beer. Beer lang, isang piraso. Isang bote. El, before I let you go, I always turn the tables around at the end of the podcast at ikaw naman ang magtatanong sa akin. Okay. Oo. Pwede akong magtanong ng kahit ano. Kahit ano to. Total, natanong ko naman sa'yo kahit ano eh. Okay. Sino ang pinaka-attitude ng artista? Joke lang. Sasagutin ko talaga. Sige nga. Wag na. Meron yan eh. Meron akong listahan yan eh. Mamaya, pag Oh my gosh. iti-text ko sa'yo. Pero at least, hindi ka nakasama doon. Yun ang importante. Thank you, Lord. Hindi ko masasabing hindi ka kasama doon dati ha. Pero, wala ka doon. Like, ayan. super. Parang burn book yan ng Mean Girls. Oo, parang ganon. Okay, ang question kasi yan, Sir Nelson. Sa ilang years mo sa showbiz, ano yung pinaka-ma-advise mo sa baguhang artista? Tulad ko. Isa lang naman parating ina-advise ko. Be yourself. Sa totoo lang, yung totoong ikaw, ilabas mo lang. Kasi lalabas yan eh. Kung masayahin kang tao, wag kang mag-pretend na seryoso ka. And vice versa. Yeah. Pero isa lang yung parati kong sasabihin. Be yourself, but always treat everyone with respect. Yes. Importante yun. Kasi yun yung long-lasting fuel mo para magtagal ka talaga sa showbiz. Pag nirespeto mo yung mga tao, irerespeto ka rin nila. That's true. Tsaka ngayon, ang na-appreciate na talaga ng mga tao is yung pagiging genuine mo, pagiging authentic mo talaga. Oo. Diba? Wala na tayo dun sa era na na parang padignified kunyari o may pasad ka, ganyan. Ngayon, Wag iba na na. yun. Wag na. Oo. Ano na tayo? Saya-saya na tayo. Oo, correct. Kasi Tanggap na. Totoo yan. Oo. El, I know you're busy. I will let you go. Catch up tayo soon. Sana makasama ko sa inyo sa Siargao. Yes, Sir Nelson. Hintayin ko yan. Ayan, Sir Nelson, sige. thank you for this.